Hey! Hi Abangers! It's me Gilbert. Welcome to my page. And last time pinag-usapan natin ang PSE. So ano nga ba yung PSE? Siyempre dapat tandaan niyo yung mga topic natin. So PSE stands for Philippines Stock Exchange Inc. So yun yung topic natin last time. So ngayon naman yung video na to, papakita ko sa inyo kung paano mag-check kung legit ba or license ba yung broker na gagamitin nyo pambili ng share of stock sa market. Ayan. So, anong gagamitin yung broker? Kung nakapili na kayo ng broker, paano mo i-check kung license ba siya or legit ba yung broker na gagamitin mo? Nabubulol pa, sorry. Ayun. So, let's start. Una, punta ka lang sa www.pse.com.ph. Tapos, ito na homepage na yan ang makikita mo. Then, kapag nandito na tayo sa website ni PSE, diba may nakikita kayo dyan sa may upper right na tatlong line. I-click nyo lang yon. Then, mapupunta kayo dito sa page na yan. Merong mga arrow daw na kulay yellow. Basta may touch of yellow na ma-brown. Basta yun. I-click nyo lang yung trading. And then, makikita nyo dyan yung makikita nyo dyan yung trading participants. Sorry, nabubulol pa. Tapos, online brokers. I-click nyo lang yon. Tapos, yan na. Lalabas na dyan yung trading participants. Nakabawi. Yan. Tapos, may nakalagay dyan online brokers. Basahin nyo lang yan. And then, swipe up nyo siya. Makikita nyo na dyan yung list ng accredited or licensed broker na pwede nyong gamitin pang trading. So, meron dyang A&A Securities Inc., AAA Equities, AAA Equities, AB Capital, and BPI Trade, BDO Securities, COL Financial, and many more. Tapos, syempre, dapat sa dulo niyan, check nyo din, meron kayong makikita dyan na all materials on this website are protected by copyright. Tapos yon, sa Digit website lang tayo and Digit brokers para hindi masayang yung gagamitin nating puhunan pang trade. So, ang tawag nga dito ay short-term investment. Okay? So, magti-trade tayo para yung pera natin, spare money natin ay dumami. So, yun lang. Sana natutunan nyo yung kung paano mag-check kung license pa yung gagamitin yung broker. So, yun lang. So, next naman, ang tuturo natin, or hindi, pag-uusapan natin kung magkano yung initial funding na pwede mong gamitin pang trade or pang invest natin. So, yun lang muna for today. Bye!